Hello guys! Welcome to our very first video on Investing with Kiko. Ito ang inyong channel para sa mga tips and tricks para kayo ay umasenso. So, sa video natin ngayon, meron tayong tatlong kailangang i-discuss. One, kung paano ba or nasaan na kayo sa inyong financial journey. Number two, ano ba ang edad ninyo kung kailan kayo nakaintindi na, wait, kailangan ko na palang simulan ang aking kaalamang financial. Number three, kung ano ang mga dapat mong gawin para ma-improve ang buhay mo, ma-improve ang assets mo, maka-improve ka sa ipon, at higit sa lahat, maproteksyonan kung alin ang mga pinangangalagaan mo sa buhay. So, start na tayo! First topic natin ngayon, financial journey. So, sa financial journey natin, merong apat na ladders na kailangan tayong bagtasin. Yung kauna-unahan natin dyan, starting in life. So, maring estudyante tayo, bata pa tayo, marami pa tayong dapat matutunan, lalo na pag lumabas na eskwelahan. Ang totoo niyan, hindi lahat tinuturo sa eskwelahan. At kapag nakagraduate ka, hindi rin yan assurance kung magtatagumpay ka or hindi. At hindi rin ito para lang sa mga nag-aaral kasi hindi rin natin pwedeng baliwalain yung mga, let's say, yung mga hindi nakatungtong sa kolehiyo kasi nasa sa inyo naman yan kung paano ninyo i-improve ang buhay ninyo. Ngayon, yung pangalawa sa ating financial journey would be working age. Ito yung mga panahon na nakagraduate na tayo or nagtatrabaho na tayo. Meron na tayong mga posisyon sa kumpanya. So, baby steps, habang nagtatrabaho kasi tayo, kailangan natin makagain ng experience. Yun ang kauna-unahan. Once kasi na may mahaba-haba ka na experience, no kauna-unahang trabaho mo, kailangan kasi naka 2 taon ka na dyan, naka 3 taon ka na bago ka mag-resign para makaangat ka sa susunod na yugto ng trabaho mo. It's either lateral, lateral movement, meaning to say na lateral movement na nagtatrabaho ka ngayon at kukuha ka ng trabaho na mas malaking sweldo. Lateral movement yun. Or you increase your capability, which is tataasan na sweldo mo. Minsan, sa isang kumpanya kasi, kapag promotion, hindi naman all the time na tinataas din yung sweldo mo. Although mas malaki yung capabilities, hindi tinataasan yung sweldo mo. Pero mind you, kapag tinaas kasi yung position mo sa trabaho mo, kahit hindi ganun kalaki yung assurance na mabayaran ka ng mas malaking sahod, isa itong patunay na nahawakan mo na yung posisyon na yan at kung yung posisyon ba na yan ay ino-offeran ng mas malaking sweldo sa kabilang kumpanya. Ngayon, magdi-discuss pa tayo ng more about working. Tapusin muna natin yung mga kasunod yan. Number 3, establish. Kapag established ka na, meron ka ng mas malaking responsibilidad. Siguro meron ka ng sarili mong bahay, meron ka ng sarili mong sasakyan, at meron ka ng pamilya na inaalagaan. So, sa stage na to, medyo mahirap tong lampasan para makaabot ka sa stage ng full financial control. Kasi dito na pumapasok yung since marami ka ng bagay na iniintindi, dito nasisimulang magkaroon ng problema sa oras. So, number 4, full financial control. Meaning to say, meron ka ng sapat na kakayanan at sapat na ipon or meron ka ng mga investments na nagsisigurado sa'yo na anytime na maging unstable yung trabaho mo, continuous pa rin yung income mo. Mahirap maging isang tao na full financial control kasi this only means na meron ka ng gumugulong na puhunan na kahit natutulog ka, kumikita ka. So, daanin natin yan, yung full financial control na yan, kasi konti lang din ng mga tao na nandyan. Marami sa atin na starting in life, working, established, gusto nating marating itong final goal ng full financial control. So, yan. Ang susunod na topic naman natin ngayon, after that, would be age of financial awareness. So, dito, sa age of financial awareness, kailan ba tayo natuto
na, wait, kailangan ko ng maging stable. Kailangan ko ng kumita ng mas malaki siguro. Yan. So, dito kasi sa age of financial awareness natin, merong mga tao na maagang nagiging aware dyan. Nag-aaral pa lang, aware na sila na may mga kailangan na silang gawin sa kanilang mga buhay. So, habang nag-aaral, nagsa-sideline. Meron. Nangyayari yan sa school. Ginawa na rin natin yan. So, number 2, after graduating. Ito kasi yung stage na nag-start na tayo magtrabaho, naipasa na natin yung interview, tapos nagsisimula na tayong ma-promote, magkaroon ng magandang kita, and at the same time, nakakapag-ipon na tayo sa mga pangarap natin sa buhay. So, stage 3 tayo. Deadline, 35 years old. Ang totoo niyan, kapag 35 years old ka na, hindi mo na pwedeng sisihin sa mga magulang mo kung ano man ang hindi nila naibigay sa'yo. Kasi kapag 35 ka na, kailangan stable ka na. Pero naintindihan ko rin naman na karamihan pa rin sa atin hindi pa rin stable sa age ng 35. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Kaya nga ako ay nandito para tulungan ko kayo dyan. Then number 4, retirement. Isa yan sa huling yugto ng buhay natin. Kasi diyan na dumadating yung point na ano ba ang ating kailangan gawin kapag nag-retire tayo, ano ang kailangan natin paghandaan kapag nakapag-retire na tayo. Kasi diyan na lumalabas yung mga sakit natin or kung hindi man tayo magkaroon ng sakit, diyan din lalabas yung kailangan natin na mabuhay na matagal. Pero kapag nabuhay ng matagal, this entails costs. And when it entails costs, saan natin kukuhanin yung pondo natin para makapag-retire tayo na maayos. Kaya ako nag-video ng ganito ay dahil gusto ko encourage sa inyo na lalo na kayo, mga responsable kayo, huwag ninyong iasa sa mga anak ninyo ang magiging retirement ninyo. Hindi nyo ma-assure kung kaya kayong tulungan yan gaya ng pagtulong na ginawa mo sa kanila habang lumalaki sila. So, wag nyo nang iasa. Kung meron man kayong makuha, magpasalamat na lang tayo. Tapos, kasi sa ganitong age of retirement natin, dito natin inaabot yung nagsisimula na tayong humina ang katawan, magkasakit, at yun. Kaya, kailangan natin alagaan yung katawan natin. So, next of the part of discussion that we need to discuss is what do you need to do on those periods. So, itong video natin na to, medyo broad siya sa discussion natin, but on the coming videos, we will be discussing one by one kung ano yung estado ninyo sa buhay at ano kailangan nyo gawin on that stage. So, what do you need to do? 1, invest. 2, upskill. 3, save. Number 4, protect. So, yan yung mga di-discuss natin ngayon. Invest meaning to say, kailangan ninyong i-invest yung mga iniipon yung pera. Ngayon, marami ring klase ng investments. So, depende yan kung gaano kalaki ang ipon ninyo. At kung gaano ba ninyo na napaghandaan yung kailangan ninyong ipunin. Kasi it's either way, mag-start ka ng negosyo, mag-invest ka sa stock market, bumili ka ng insurance, merong katapat na halaga yung mga bagay na yan. The more na mas malaki, the more na mas malaki yung gain, pero the more riskier yung mga bets natin. So, pagdating sa investments, marami ko i-discuss tungkol sa investments. Actually, meron akong TikTok channel dati na marami-rami na ring followers. And that was discussions on property business. Basically, mga dinidiscuss ko dun is mga paupahan, kung paano ba mag-maintain ng paupahan. Kaya naman ako nagkaroon ng paupahan is kasi dahil nag-invest ako sa stock market. So, hindi naman malaki yung barrier of entry sa stock market. Pero, like I said, maraming daan papunta sa inyong financial success. So, that's one, investment. 2, upskill. Ngayon, kapag nagtatrabaho ka, meron ka ng isang source of income, which is yung work mo. Pero, ang tanong, sapat ba yung work mo para matupad yung mga pangarap mo? Mostly hindi. Yung most of mga trabaho dito sa Pilipinas, hindi ganun kalaki yung sweldo.
minsan kinukulang pa sa pang-araw-araw na gastusin natin. Palagi naman natin sinasabi, time is money. So, whatever you invest on your time, that is the amount of money you will get. So, there's two ways in order for you to get more money. So, when you invest on time, you invest more time to double the money. And when it comes to investment in time, yun yung sinasabi ko na doing two things at the same time para magkaroon ka ng mas malaking kinikita. Kung hindi ka sapat sa sinusweldo mo, sa trabaho mo, baka kailangan mo mag-upskill. Is either mag-upskill ka sa ginagawa mo ngayon. Or two, balik ka sa school. Kuha ka ng postgraduate degree. Pero like I said, kailangan niya ng pera, kailangan din niya ng ipon. Or kung hindi man, kailangan magkaroon ka ng sideline. Merong mga employers na ayaw ng sideline. Naintindihan ko yan. So, yun yung mga didiscuss natin sa mga susunod na topics natin kung paano ba magkaroon ng additional na sideline na maganda. So, number 3, save. So, yung mga sasabihin ko sa inyo mga skills para makasave kayo ng mas maraming pera, ito yung gagamitin ninyo sa investments. Kailangan ninyong mag-build ng pondo, puhunan, para magkaroon ng negosyo. Kailangan nyo kasi dito sa Pilipinas, kung dito kayo mag-stay, kailangan ninyong magkaroon ng isang decent na negosyo. Tsaka negosyo na tatakbo, tsaka negosyo na kikita. Kikita, hindi yung malulugi ka na lang kasi marami ring sa atin nakapag-ipon ng malaki, nakapag-ipon ng matagal, tapos in the end, malulugi lang yung negosyo. I will be discussing the pitfalls for that on later videos, one by one. Then, number 4, kapag kayo ay may negosyo na, sapat na yung income ninyo, or yung sideline ninyo is sapat na para i-pull out kayo sa employment ninyo, and kasi mas malaki na yung kinikita ninyo, dumating naman tayo sa part na kailangan ninyong i-protect yung sarili ninyo. Kasi usually kapag dumating na tayo sa mga stage ng ganito, medyo nagkakaedad na tayo. So, 4, importante na protection na ninyo kung alin ang meron kayo. Dahil alam naman natin sa mundo, lahat ng tao dito kailangan ng pera. And lahat ng ginagawa natin, hindi rin natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. So kapag natupad natin yung mga bagay na yan, kailangan natin proteksyonan kung alin man yung meron sa atin. And siguro, pinakahuli na lang, mag-iwan tayo ng legasiya sa pamilya natin. Hindi naman kasi pwedeng nabuhay tayo dito sa mundo ng mahirap masabihin na wala tayong naging silbi. Sakit, di ba? So, kailangan kapag habang nabubuhay tayo dito, let's strive to make difference for everyone. Thank you guys for sticking until the end of the video. And for more videos, please feel free to browse around my channel and I would be promising you that I'll be teaching more of financial hacks to improve your life. So just click on the subscribe button and follow me. Thank you guys and maraming salamat.